Ikinababahala ng Bureau of Aquatic Resources o ng BIFAR ang pinsalang idinulot ng patuloy na reklamasyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, dahil sa patuloy na pagbuo ng China ng mga artipisyal na isla, maraming coral reef ang nasisira na maaring makaapekto huli ng isda ng naturang rehiyon. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Emil Carion. Pinapahalagahan ng pamahalaan ang likas yaman ng bansa, lalo na kapag pinag-uusapan ng industriya ng pangingisda. Sa programang Radyo Vision Media ng Bayan ay inilahad ni BIFAR Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamumuno ng direktor nito na si Yusek Asis Perez kung ano ang nagiging epekto ng agawan ng teritoryo sa mga karagatan sa potensyal na kita, ngunit nauwi lang ito sa wala. Ang pinaka hindi tama ay yung nangyayari ngayon na reclamation. Sapagkat yes. Yung mga coral reef, yun ang talagang palagay ko, at saka irreversible yan. It's almost irreversible. Alam nyo, Sir Francis, nagpapasalamat to ako na despite yung napakaraming challenge ng sektor natin, alam naman natin noong November 2013, lahat ng bangka natin sa Region 7, sa Region 8, Region 6, halos na wipe out yan. So, ang laking bagay niya sa ating produksyon. Hindi pa tayo nakakabangon masyado. Binisita naman tayo ni Glenda. Tinamaan naman tong ating Region 5, itong Region 4, Region 3, kung saan nandyan ang 28%. Sa kabila nun, pamunta kayo sa mga palengke, maganda po ang presyo. Hindi po tayo masyadong mamamahal. Wala tayong nababalitaan na masyadong ang isda ay nagkakaroon ng problema. Sa mahigit 7,000 isla ng bansa, malaking bahagi ang katambal ang tubig dagat. At ang halos 40,000 kilometrong coastline ng pamayanan ay 25 syudad ang nagsisilbing kabahayan at kabuhayan ng halos 60% ng populasyon. Ang bilang na ito, abot kamay ang panglokal na pagkakakitaan sa karagatan at maging ang pagpatok sa pang-international market. Primary talaga ng higat mga Hapon. Yan yung unagi. Yan yung unagi. Diba? So yung, in fact, yung mga nag-aalaga ng higat sa Taiwan, nag-aalaga ng higat sa Korea, nag-aalaga ng higat sa China, bahagi ng kanilang production, dinadala pa rin nila sa Japan. Until 2012, nung ine-export natin yung maliliit, ang total export value natin, $5 million lang. Alam mo ba, Sir Francis, hanggang ngayon taong ito, dahan-dahan na umakyat na yung export value natin. Sa ngayon, ang export value natin is $37 million. Wow! 7 times, 7 times dun sa dating value na nakukuha natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, si Emil Carion.